Hindi lang sa pagiging asawa natatapos ang pagiging Romano mo, Vivian. Kailangan mo rin kaming bigyan ng apo. Saad ng kanyang biyanan na lalaki at pumasok sa loob. Hindi agad nakasunod si Vivian papasok. Isang beses sa isang buwan na nila palagi kong gawin yon. At sa mga araw na ganoon, talagang si Vivian ang punong abala sa paghahanda. Ayaw niya pa namang maraming napupuna ang kanyang mga biyanan. Yun nga lamang, kahit anong iwas niyang mapuna, may masasabi pa rin talaga ang mga ito. Ilang buwan pa lang silang kasal ni Edwin, parehong galing sa mayamang pamilya. Pinagkasundo sila ng kanilang mga magulang pero natutunan ding mahalin ng isa't isa. Bukod doon, matagal na rin naman talaga siyang may pagtingin kay Edwin. "Vivian, anak," sabi ng kanyang mother-in-law. "Kumusta kayo dito sa bahay na to? Ang ganda ng bahay niyo at malaki. Ang ganda ng bahay niyo at malaki. Maganda para sa malaking pamilya. Mas gaganda pa to kung maraming tatakbong bata." Matamis naman siyang ngumiti. "Okay naman po kami rito, Mama. Gustong-gusto po namin dito dahil nasunod po ng architect ang mga gusto talaga namin sa dream house po namin." Mabilis siyang sinulya pa ni Edwin. Alam ng kanyang asawa na simula pa lang, hindi talaga siya komportable. Sa pagitan ng mga magulang nila, mas welcoming at mas mainit ang pagtanggap ng kanyang mga magulang. Kaya nga lumaki si Vivian na masayahing tao. Umupo na sila sa hapag. Napangiti si Vivian nang makitang kompleto na ang mga pagkaing niluto niya. Tiningnan niyang mga kasambahay at mahinang nagpasalamat. Mukhang hindi nasisiyahan ang mother-in-law niya sa sagot na yon. "Alam mo, mabilis ang panahon. Hindi mo namamalayan, matatapos na ang taon. Sigurado akong pare-pareho tayong umaasa na mapalawak ang pamilya natin sa lalong madaling panahon, hindi ba?" Huminto ang tinidor ni Vivian sa kalagitnaan ng kanyang bibig at sinulya pa niya si Edwin. Ibinaba niya yung muli. Mama! Panimula ni Edwin sa mahinahon ngunit matatag na boses. 6 na buwan pa lang kaming kasal. Halos wala na po kaming oras para mag-adjust sa bago naming buhay na magkasama. Dahil sa pagiging busy sa kumpanya. Hindi naman po kami nagmamadaling ni Vivian. Nasa boses ng father-in-law ni Vivian ang pag-uutos. Hindi na kami bumabata ng mama mo, anak. Nagsumikap kami para mabuo ang legacy na ating pamilya. Kailangan nating tiyaking magpapatuloy ang negosyo ng mga Romano. At kung mas maaga kang magsimula ng isang pamilya, mas mabuti ito para sa lahat. Lumipat ang tingin nito kay Vivian. Nais naming makita ang magiging kahalili mo sa pagdating ng panahon, Edwin. Naramdaman ni Vivian ang pagtaas ng tensyon sa silid. Napalunok siya ng mariin. Sinusubukang panatilihing kalmado. Ang legacy, ang negosyo, palagi niya namang inaasahan na maging bahagi ng kanilang pag-uusapan. Palaging yun ang usapin na binubuksan ng kanyang mga biyanan. Dahan-dahang dumausdos ang kamay ni Edwin sa ilalim ng mesa. Pinisil niya ito bilang tahimik na suporta, ngunit hindi siya nagsalita. Nadidismaya rin naman si Vivian. Ayaw niya rin namang pinipressure sila ng mga magulang ni Edwin. "Naiintindihan ko po na pareho kayong gusto na ng mga apo," sabi ni Vivian at tipid ng umiti. "Pero kinikilala pa po namin ang isa't isa bilang mag-asawa. Napag-usapan na po namin ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Pareho po kaming hindi pa handa. Gusto po naming i-enjoy muna ang oras namin na magkasama." Matres naman yun ni Vivian. Siya naman ang magdadala ng anak niya. May karapatan naman siguro siya kung kailan niya gustong magkaroon ng anak. At sa mga sandaling yon, alam niyang hindi pa sila handa ni Edwin. Napangwi naman ang mother-in-law ni Vivian. Siyempre, nasa inyo naman yan. Kaya lang, dapat nyo na rin sanang maunawaan na hindi lang ito tungkol sa inyong dalawa ni Edwin. Tungkol ito sa pamilya at sa future nating lahat." Nagpatuloy pa ang biyanan niyang babae. "Matatag ang negosyo kapag may nakikita silang tagapagmana. Walang magtatangkang umagaw. Maganda ang pamamalakad ni Edwin sa kumpanya. Ngunit kung walang tagapagmana, ang lahat ng pagsusumikap na yon, masasayang lang." Sumikip ang dibdib ni Vivian. Hindi siya sigurado kung alin ang mas masakit. Ang pressure na magbuntis para sa kapakanan ng kanilang legacy o ang katotohanan na ang tingin sa kanya ng kanyang mga in-laws ay isang babae na magdadala ng apo ng mga ito. Para namang walang pakialam ang mga ito kung nagmamahalan ba sila ni Edwin o hindi.
Magkakaroon po kami ng mga anak kapag handa na kami. Sabi ni Vivian, mahina pero matatag ang boses. Kapag handa na po kaming dalawa, at hindi pa po yun ngayon. Sa mahabang sandali ay walang nagsalita. Humigpit ang kamay ni Edwin sa kanya, para bang nag-aalok ng tanging ginhawa sa sumunod na katahimikan. Sa wakas, tinigil na rin ng father-in-law niya ang pamimilit sa kanila. Sige, ngunit tandaan nyo pa rin, dapat magkaroon kayo ng anak. Mas maaga, mas mabuti. Tumango si Vivian at nagpatuloy sa pagkain. Hindi niya lang talaga mapigilang magsalita. Hindi naman siya ang tipo ng babae na kinikimkim lang ang nararamdaman. Grabe naman yung mga in-laws mo, Ate Vivian. Sabi sa kanya ni Beth nang bumisita ito sa kanya. Bakit ka ba nila minamadaling mabuntis? Sina mama at papa nga, hindi ka naman pinapressure ng ganyan. Masaya na lang silang nag-asawa ka at kay Kuya Edwin ka napunta. Pero yung parents ng asawa mo, puro negosyo, legacy at tagapagmana na lang ang nasa utak. Mahal din naman natin ang legacy ng pamilya natin. Pero hindi natin pinipilit ang mga bagay na hindi pa naman kaya. Napabuntong hininga si Vivian. Exactly my point. Bata pa naman kami ni Edwin kahit mag-ilan pa kami ng anak dyan. Ayokong minamadali kami. Minadali na nga nilang kasal namin. Pati ba naman buhay naming mag-asawa mamadaliin ko pa? Alam mo namang mahal ko si Edwin at masaya akong ganito lang kami. Na kahit mag-asawa na, parang girlfriend-boyfriend muna. Kasi alam mo namang hindi kami dumaan sa ganoon. Bigla namang kinilig ang kanyang kapatid at mas lalong lumapit sa kanya. Ngayon lang ako nakabisita since busy ako sa pag-aaral. Ano, kumusta? Okay bang asawa si Kuya Edwin? Halata bang hindi ka magsisisi? Natawa na lang si Vivian at pinandilatan ng mga mata ang kapatid. Shh! Tumikil ka! Ikaw talaga! Parang best friend niya na rin talaga si Beth. Wala siyang masyadong kaibigan dahil school at bahay lang talaga sila noon. Malapit lang sa edad niya si Beth kaya parang ito na lang din ang naging kaibigan niya. Mrs. Romano, maupo ka. Saad ni Dr. Kalyahan at inilahad ang isang upuan sa kanya. Pilit nang umiti si Vivian. Salamat. Alam kong hinihintay mo ang resulta ng mga tests sa'yo. Sinuri namin ang mabuti lahat. Huminga ito ng malalim at sinalubong ang tingin niya. Vivian, may kailangan kang malaman tungkol sa kalusugan mo. Napalunok si Vivian. Ang alam niya, healthy naman siya. Pero dahil may plano na siyang magbuntis, mas pinilit niyang magpatingin. Para naman simula pa lang, safe na kung mabubuo man ang anak nila ni Edwin. May mga nakita akong ilang concerning signs. Imporma ni Dr. Kalyahan. May mga complications ka sa matres at na-develop lang yon. Dahil dyan, nahihirapan kang magbuntis at kung minsan ay baka imposible na. Depende sa laki at epekto nun sa buong reproductive system mo, Mrs. Romano. Bumigat ang hininga ni Vivian. Lumabo ang kanyang paningin dahil sa mga nagbabadyang luha. Ang alam niya'y healthy siya at kaya niyang magkaroon ng anak. Bakit kung kailan plano na nila ni Edwin na magkaroon ng baby, saka pa tatama sa kanya ang sakit na yon? Idinigit niya ang kanyang mga palad sa kanyang mga hita at sinubukang pakalmahin ang sarili. Sinabi mo ba na hindi ako magkakaanak? Pabulong na lumabas ang boses ni Vivian. Halos hindi na makahinga. Nag-alinlangan si Dr. Kalyahan bago sumagot. Natatakot ako na yun ang kaso, Mrs. Romano. At least sa ngayon. Sigurado ako na ikaw at ang iyong asawa umaasa na magkakaroon ng baby. Ngunit sa kondisyong ito, malamang na hindi ka natural na magbuntis. May mga options na magamot ang sakit mo pero hindi magbibigay yun ng assurance na magkakaroon ka ng kakayahang magkaroon ng anak. Gayunpaman, if gusto niya talaga ng baby, mayroon naman iba pang paraan like surrogacy. Tila tumagilid ang mundo ni Vivian. Hindi niya inaasahan ng ganoong balita. Marami siyang positibong plano bago pumunta sa doktor. May pamilya nang binubuo sa kanyang isip. Sa halip, parang dumaan lamang sa kanyang daliri ang pangarap ng pagiging isang ina. Thank you, Doc. Nanginginig ang boses na sabi ni Vivian. Ayaw niyang umiyak, hindi sa harap ni Dr. Kalyahan, hindi sa harap ng sino man, ngunit nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata at wala siyang magawa para pigilan iyon.
Nang makaalis si Vivian sa klinik, hindi niya na maramdaman ang sarili. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng doktor sa kanya kanina. Vivian, mahal. Nakangiting bati ni Edwin at sinalubong siya. Wala akong masyadong trabaho ngayon kaya sinundo kita. Nanginig ang mga labi ni Vivian habang nakatingin sa kanyang asawa. Nanlambot ang mga mata nito sa pag-aalala. Bago pa ito makalapit, mahigpit na siyang yumakap kay Edwin. Mahal. Bulong nito at puno ng emosyon ng boses. Anong sabi ng doktor? Sumandal siya sa dibdib ng asawa. Hindi ako magkakaanak, Edwin. May sakit ako sa matres. Sabi ng doktor na hindi ako pwedeng magbuntis. I'm sorry. Mas hinigpitan ni Edwin ang hawak sa kanya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ayos lang. Huwag kang humingi ng sorry, Vivian. Alam kong hindi mo ginustong mangyari yan sa'yo. Hindi mo to kasalanan. Gagawa tayo ng paraan, okay? Mag-focus na lang muna tayo sa pagpapagamot mo. Hahanap tayo ng ibang paraan para magkaroon ng anak. Gagawin natin to ng magkasama, mahal. Hindi ka nag-iisa rito. Tumango si Vivian at pinunasan ang kanyang mga luha. Wala sa kanya ang lahat ng sagot. Dumaan ang takot sa kanyang dibdib. Hindi niya mabibigyan ng anak si Edwin. Pero kahit ganoon, kailanman, hindi nito ipinaramdam sa kanya ang laki ng pagkukulang niya. Simula ng araw na yon, nagsimula na ang gamutan sa kanya. Unti-unti na rin naman siyang gumaling. Tinalakay na rin sa kanila ang tungkol sa surrogacy. May balak pero palaging hindi matuloy-tuloy. Dahil sunod-sunod naman ang problema sa kumpanya nila. Okay na rin siguro na hindi kayo mag-surrogate, Ate Vivian. Paano nyo ipapaliwanag sa bata yon? Siguradong aasarin nyo na anak ng siyensya ng mga kamag-anak ni Kuya Edwin. Alam kong mahalaga sa mga Romano ang usapin na to. Kasi halos sila, lahi talaga ng pagkakaroon ng maraming mga anak at healthy lahat ang lumalabas. Saka, saan naman kayo hahanap ng babaeng magdadala ng embryo? Tanong ni Beth sa kanya. Napabuntong hininga si Vivian. Hindi ko na talaga alam, Beth, kung anong magandang gawin. Gusto ko lang naman magkaroon ng anak. Yun lang naman ang gusto ko. Masayang pamilya. Ayaw din akong madaliin ni Edwin dahil alam niyang masakit sa akin na makitang ibang babae ang magdadala ng anak namin. Kaso yung pamilya niya, atat na atat ng magkaroon ng apo. Napairap si Beth at nang malaman nilang kalagayan mo, anong sinabi nila? Sa halip na maawan na lang sila na nagdudusa ka kasi hindi ka magkaroon ng anak, hindi ganun ang nangyari. Naging malamig sila sa'yo kasi kailangan nyo pa ng ganoong procedure ni Kuya Edwin para lang magkaroon ng anak. Malungkot na lang na napangiti si Vivian. Hindi na siya makangiti at makatawa katulad ng dati. Lalo na kapag nasa paligid ang mga magulang ni Edwin, nahihiya na siya at napapayuko. Kung nagmadali lang sana sila ni Edwin na magkaroon ng anak, kung tinanggap niya lang sana ang opinyon ng mga ito, sana may bata ng patakbo-takbo sa loob ng mansyon. Alam na ni Vivian ang pagkukulang niya. Nakakainsulto nga naman na kailangan niya pa ng ibang babae na magdadala ng kanyang anak. Para siyang inutil na walang magawa. Kapag natuloy man ang procedure na yon sa kanila ni Edwin, wala siyang silbi. Iniisip ni Vivian na kapag nanganak ba siya at magtanong ang kanyang anak, anong isasagot niya? Hindi niya mararanasang maglihi, sumakit ang balakang, lumaki ang tiyan, umire at masaktan habang nilalabas ang sanggol sa mundo. Pakiramdam ni Vivian, hindi siya matatawag na ina dahil hindi niya naman mararanasan lahat ng yon. Hindi pa naman lumalabas ang anak nila ni Edwin, marami na agad siyang nagawang pagkukulang. Kaya takot din talaga siyang gawin ang procedure na yon. Ate Vivian, malambing na sambit ni Beth at niyakap siya ng mahigpit. Alam kong masakit sa kalooban mong mga nangyayari. Hindi mo kailangang magpanggap na palaging masaya. Medyo natawa si Vivian habang namumuo ang mga luha. Ang OA mo, Beth. Okay lang naman sa akin yon. Hindi naman big deal. Pero mas lalo lang yumakap sa kanya si Beth. Kung kaya ko lang pawiin lahat ng sakit na nararamdaman mo. Kung pwede ko lang ibigay ang matres ko sa'yo. Ate Vivian, hindi ka man magkakaroon ng anak. Alam kong magiging mabuting ina ka na agad. Tumulo ang kanyang mga luha. Alam na alam talaga ni Beth kung saan siya tatamaan. Kahit anong pigil ni Vivian sa lungkot na nadarama, umaalpas pa rin. Pero lahat ng lungkot na yon, maiibsan sa pagdating ng isang bagong buhay. Ha?
Anong oras na ba? Wala pa si Edwin? Tanong ni Vivian sa sarili nang makapa na wala ang asawa niya sa kanyang tabi. Umupo siya at marahang bumangon mula sa kama. Malakas pa ang ulan sa labas kaya nag-aalala siya. Maya-maya ay may narinig si Vivian na ugong ng sasakyan. Kinuha niya ang roba at bumaba. Madaling araw na pero ngayon pa lang siya uuwi. Bago pa siya makapag-isip, bumukas na ang front door. Nakatayo sa pintuan at basang-basa si Edwin. Edwin, basang-basa ka! Bulalas niya at nagpakuha ng tuwalya sa kasambahay na gising pa. Lily, halika! Pasok ka! Malumanay naman na sabi ni Edwin sa may pintuan. Napalingon si Vivian sa batang babae na pumasok. Isang maliit at nanginginig na batang babae ang tumayo sa tabi ng asawa niya. Basang-basa rin at nanginginig sa lamig. Mahal, sinong batang kasama mo? Nagtatakang tanong ni Vivian. Hinawakan ni Edwin ang balikat nito. Mahal, ito si Lily. Lily, siyang asawa ko. Vivian ang pangalan niya. Magandang gabi po. Nanginginig ang boses na bati ni Lily at biglang napabahing. Magandang umaga na po pala. Maliit siyang napangiti. Naghahalo ang tuwa at pag-aalala niya sa bata. Manang, isang tuwalya pa po para kay Lily. Walang pagdadalawang isip na lumapit siya kay Lily. Pinunasan niya ang basang buhok nito. Marahan niya ring pinunasan ang mukha. Nakita niyang namumula at namumugto ang mga mata. Punasan kita ha? Malumanay na sabi ni Vivian, sabay hawi sa basang buhok nito sa mukha. Bakit ba kayo nagpaulan? Basang-basa kayo pareho. Napabuntong hininga si Edwin at napahilamos sa mukha nito. Kanina pa siya nasa labas at naulanan. Mahabang kwento, mahal. Hindi ko alam ang gagawin ko, Vivian, kaya dinala ko na siya rito. Mamaya ko na lang ikakwento. Hayaan muna nating magpahinga si Lily. Marahang iginiya ni Vivian si Lily sa loob. Naramdaman niya ang noon ng bata. Inaapoy ito ng lagnat. Edwin, nilalagnat si Lily. Lumingon si Vivian sa kasambahay. Manang, pakihanda po ng guest room at mga kailangan niya po para sa lagnat. Tumango si Edwin. Maputlang mukha at halatang pagod. Ipapatawag ko na si Dr. Sanchez. Dinala na nga nila ang bata sa guest room. Wala silang damit na pangbata roon, kaya mga damit nila munang simple ang kanyang pinahiram. Maliit man siya, malaki pa rin talagang tingnan kay Lily. Hanggang umaga niyang inaalagaan ang bata. Halidhinan sila ni Edwin. Nang maaga siyang nagising, tumulong naman siya sa mga kasambahay. Gusto niyang ipagluto ng almusal sina Edwin at Lily. Ma'am, sino po yung dalang bata ni Sir Edwin? Tanong ni Manang. Tipid siyang umiti. Hindi ko rin alam. Hindi ko pa po naitatanong ng maayos, Manang. Ang iniisip ko lang po sa ngayon, mapababa ang lagnat ni Lily. Mabuti nga't kahit madaling araw na nakapunta pa rin po si Dr. Sanchez para i-check yung bata. Katatapos lang magluto ni Vivian nang magising si Edwin. Hinalikan siya agad nito sa mga labi at naglalambing na yumakap. Napangiti naman siya kaagad. Matulog ka pa, alam kong pagod ka pa. Malambing na sabi ni Vivian. Napabuntong hininga si Edwin at mas lalong yumakap sa kanya. Alam kong marami kang tanong kay Lily, kaya mag-usap muna tayo. Mata man niya itong tiningnan bago tumango. Umakyat silang muli at pumunta sa kwarto nila. Pareho silang nakaupo sa kama at saglit na natahimik. Bigla namang yumakap sa kanya si Edwin, kaya natawa siya. Hinaplos ni Vivian ang buhok ng kanyang asawa. Edwin, sino siya? Anong nangyari? Marahan niyang tanong. Nakakagulat naman na may dala ka na agad na bata dito sa atin. Huminga ng malalim si Edwin. Ang pangalan niya ay Lily. Anak siya ng dati naming kasambahay. Naulanan kami dahil humabol pa siya sa magulang niya. Pinabayaan na si Lily at gusto nang ipaampun sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Vivian. Anong ibig mong sabihing pinabayaan? Bakit naman pababayaan ng isang magulang ang kanyang anak? Mahirap sila, Vivian. Napakahirap na hindi na nila kayang alagaan ng bata. Mayroon siyang kondisyon. Isang sakit na nangangailangan ng operasyon. Pero wala silang pera para doon. Sinabi nila sa akin na hindi nila maibibigay sa kanya ang buhay na nararapat para sa kanya. Kaya binigay niya sa akin. Sa atin. Gusto nilang alagaan natin siya, Vivian.
Bahagyang nanginginig ang boses ni Edwin. Sa tingin ko, dapat natin siyang ampunin. Napakurap-kurap si Vivian at sinubukang iproseso ang mga sinabi ni Edwin. Nakaramdam ng kirot ang kanyang puso para sa batang babae. Sumagi sa isip ni Vivian ang maliit na mukha sa harap niya. Mahina, natatakot at parang walang buhay. Edwin, hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero kung kailangan niya tayo, syempre tutulungan natin siya. Nag-crack ang boses ni Vivian habang nagsasalita. Gusto ko siyang alagaan. Gusto kong ibigay sa kanyang pamilyang nararapat sa kanya. Kawawa naman siya, Edwin. Tumingin sa kanya si Edwin. Lumambot ang ekspresyon sa mukha nito at gumuhit ang nakakagaan ng ngiti sa mga labi. Alam kong sasabihin mo yan. Alam kong gusto mo nang magkaroon ng anak. At kahit hindi siya nanggaling sa'yo, sana ayos lang, mahal. Napangiti naman si Vivian. Okay lang sa akin. Saka pagpasok pa lang ni Lily sa bahay natin, parang nakuha niya na agad ang puso ko. Wala namang kaso sa akin kung mag-ampun tayo. Bata siya at may kakayahan tayong maging magulang niya. Kaya bakit hindi natin ibibigay, hindi ba? Marahang pumikit si Edwin at niyakap siyang muli. Salamat. Mas lalo kitang minamahal. Magagawa natin to, Vivian. Ibibigay natin sa kanyang pinakamagandang buhay na makakaya natin. Kapag kasama kita, parang nagiging okay ang lahat, mahal. Tumango si Vivian. Sisiguraduhin nating okay siya. Tayo nang bahala sa kanya. Habang magkayakap silang mag-asawa, naramdaman ni Vivian ang panibagong kabanata na nagsisimula sa kanilang tahanan. Hindi niya alam kung anong mga hamon ang naghihintay, ngunit handa siyang harapin ang mga yon para kay Edwin at para kay Lily. Pagkatapos ng gabing yon, inasikaso nila ni Edwin ang pagpapagamot kay Lily. Pumunta sila sa ibang bansa para mas masigurado ang pagiging successful ng operasyon nito. Dahil busy din talaga si Edwin sa kumpanya, halos siya palagi ang nasa tabi ni Lily. Nagtiyaga si Vivian kahit nararamdaman niyang malayo pa ang loob nito sa kanila ni Edwin. Pasensya ka na, Lily. Malungkot na sabi ni Edwin. Pinilit nang umiti ni Vivian. Hayaan mo na, bata lang siya. Naiilang siya sa atin kasi hindi naman tayo ang kinamulatan niya. Ramdam ko rin na marahil ay nasaktan siya sa ginawa ng kanyang totoong mga magulang. Kaya pagkatapos nitong operasyon ni Lily at nakauwi na tayo sa Pilipinas, gumawa tayo ng paraan para makuha ang loob niya. Gustong-gusto ko talagang bigyan si Lily ng isang masayang pamilya at tahanan para hindi niya na maalala ang pag-iwan ng kanyang mga magulang. Sa mga sumunod na buwan, walang ibang ginawa si Vivian kundi ang umalalay kay Lily. Mula operasyon hanggang matapos, palagi siyang nasa tabi nito. Nang makarecover at gumaling, bumalik na rin naman sila sa Pilipinas. Tahimik at hindi pala imik na klase ng bata si Lily. Ngunit napansin ni Vivian ang bawat maliit na bagay tungkol sa bata. Kung papaano ito napapaatras kapag may nagtataas ng boses. Alam ni Vivian na hindi yun magiging madali. Palaging sinasabi ni Edwin na makakapag-adjust din si Lily. Ngunit ayaw maghintay ni Vivian ng oras para maghilom ang mga sugat nito. Nais niyang siya na sana ang tumulong kay Lily para makalimutan nito kung anuman ang mga pinanggalingan. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Nakangiting tanong ni Vivian at umupo sa tabi nito. Magkadikit ang mga labi ni Lily at hindi sumagot. Alam ni Vivian na hindi magsasalita si Lily kaya hindi siya nagpumilit. Sa halip, malumanan niyang ipinatong ang isang kamay sa balikat nito. Ginawa kong paborito mo, sabi ni Vivian. May pancake na may mga strawberries. Gusto mo bang bumaba at kumain? Kumunot ang noo ni Lily. Paano niyo po nalaman na favorite ko yon? Napangiti si Vivian. Nang kumain tayo sa hotel at nag-order ako ng ganon, gustong-gusto mo at naubos mo pa. Kaya naisip ko, baka gusto mo ulit at paborito mo na. Dahan-dahang tumango si Lily ngunit hindi na nagsalita. Kitang-kita ni Vivian ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Pero ninitian niya na lamang. Maaari kang kumain hanggat gusto mo, Lily. Magiliw na sabi ni Vivian. Huwag kang magmadali. Pagsapit ng gabi, pagkatapos matulog ni Edwin, pumasok na muna si Vivian sa kwarto ng bata. Nakaupo sa tabi ng bintana si Lily. Nakatingin sa kalangitan habang yakap ang dolphin na unan na bigay niya noong namasyal sila.
Umupo si Vivian sa tabi nito. Lily? Tawag niya sa bata. Alam kong hindi ka gaanong nagsasalita at alam kong maraming tumatakbo sa isip mo ngayon. Pero gusto kong malaman mo na palagi mo akong pwedeng kausapin. Nandito ako kahit anong mangyari. Lumingon sa kanya si Lily. Bakit niya po ako iniwan? Bakit niya po ako hinayaang malayo sa kanya? Nadurog ang puso ni Vivian sa tanong nito. Alam niyang darating iyon na mangungulila ito sa totoong magulang. Alam niya rin naman na ina ni Lily ang tinutukoy nito. Hindi niya man kilala ang totoong ina ng bata, pero kapag nilalagay niya ang sarili sa posisyon nito, kahit papaano, naiintindihan ni Vivian ang ginawa ng babae. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Lily. Ibinigay ka sa amin ng iyong ina dahil hindi niya kayang tulungan ka. Kailangan mo ng operasyon at wala siyang pera. Sa tingin ko naman mahal ka niya ngunit wala siyang paraan para alagaan ka katulad ng kailangan mo, Lily. Gumawa siya ng isang mahirap na desisyon at hindi naman siguro dahil sa ayaw niya sa'yo. Napuno ng luha ang mga mata ni Lily at umiling. Hindi ko po maintindihan. Ayoko pong iwan niya ako. Nagmakaawa po ako pero ginawa niya pa rin po. Ipinatong ni Vivian ang isang kamay sa maliit at nanginginig na kamay ni Lily. Naiintindihan ko, anak. Masakit. Ang hirap intindihin ngayon pero siguro kapag malaki ka na, may intindihan mo rin yan. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Binawi ni Lily ang kamay at namumula ang mukha sa galit. Hindi niya po ako dapat iniwan. Dapat iningatan niya po ako. Wala po siyang pakialam sa akin. Kumirot ang puso ni Vivian. Naawa talaga siya kay Lily. Ang alam niya lang, walang bata ang karapat-dapat sa ganong klaseng sakit na dinudulot ng isang magulang. Lily? Malumanan niyang sabi. Alam kong mahirap at alam kong galit ka. Pero hindi mo kailangang dalhin ang galit na yun sa'yo. Bata ka pa. Hindi mo kailangang maramdaman na kailangan mong dalhin ang bigat ng desisyon na yun. Dahil nandito na ako. Kami ni Edwin. Nandito kami para sa'yo. At hindi ka namin iiwan. Tumingin sa kanya si Lily. Ang mukha ay puno ng luha. Pero ayoko po na pinamigay niya po ako. Pinunasan ni Lily ang mga luha sa pisngi nito at ngumiti ng marahan. Lily, ganito na lang ang isipin mo. Siguro gusto ng tunay mong ina na magkaroon ka ng pagkakataong mabuhay, ng pagkakataon na maging masaya. Ibinigay ka niya sa amin dahil matutulungan ka namin. At kahit wala siya dito, kami ni Edwin, bibigyan ka namin ng pamilya. Isang tunay na pamilya, isang lugar kung saan mamahalin ka, kung saan hindi mo na mararamdamang iniwan ka. Nanginginig ang maliit na katawan ni Lily at mahigpit na yumakap sa kanya. Hinagod niya ang likod nito, tipid siyang napangiti. Sa wakas, nagpaubayan na rin ang bata sa kanya. Ikaw ang anak ko ngayon, Lily, mahina niyang sabi. At lagi ka naming aalagaan anuman ang mangyari. Nakatulog na si Lily sa kakaiyak. Binuhat niya ito at dinala sa kama. Bago siya umalis, binalot ng init ang kanyang puso sa huling sinabi ni Lily. Salamat po, Mama Vivian. Salamat po. Namuo ang luha sa mga mata ni Vivian. Simula ng araw na yon, batid niyang iyon na ang magiging simula ng pagiging isang ina niya para kay Lily. Mama, pwede po ako maglaro ron? Tanong ni Lily sa kanya. Napatingin siya sa itinuro ng bata. Nasa formal party sila ng gabing yon para sa negosyo pero pwedeng magsama ng mga bata. Sige anak, nakangiting sabi ni Vivian. Punta ka na lang dito kung may kailangan ka ha. Huwag rin masyadong tumatakbo para hindi ka pagpawisan. Tumango naman agad si Lily at sumama na sa ibang mga bata. Napangiti si Vivian habang pinagmamasdan ang unti-unting paghalo nito sa ibang bata. Alam niyang makakabuti yon para kay Lily na may mga nakakasalamuhan na itong ibang mga bata. Matagal ito na magtiwala na ligtas ito roon, na yon ang tahanan ni Lily sa ngayon. Ngunit habang papunta si Vivian sa table para manghingi muli ng inumin, may narinig siyang boses na nagpatigil sa kanya. Bakit ka nakikipag-hangout sa amin? Mataas ang boses ng batang lalaki. Ampun ka lang naman, hindi ka naman dapat kasama rito. Sumikip ang dibdib ni Vivian nang marinig niya ang boses ng batang lalaki.
Isa ito sa mga batang nasa party, isang spoiled brat na nagngangalang Johnny. May mga magulang na madalas na ipinagmamalaki ang kayamanan at katayuan sa lipunan. Nadurog ang puso niya nang lumingon siya sa mga bata at nakita niya si Lily na nakatayo doon. Namumula sa kahihiyan ang mukha nito. Tahimik at hindi man lang didepensahan ng sarili. Kayo? Humakbang siya palapit sa mga ito at hinawakan ang kamay ni Lily. Anong sinabi mo? Tumingala si Johnny pero walang galang at halatang walang pakialam. Sinabi ko lang naman ang totoo. Wala naman talaga siyang totoong pamilya. Ampun lang naman siya. Nakakuyom ang mga kamay ni Vivian. Anong tawag mo sa pamilya namin? Pamilya kami ni Lily. Huwag mo na ulit pagsasalitaan ng gano'n ng anak ko. Alam mo bang hindi magandang asal yan? Ampun lang naman talaga si Lily. Bulalas pa nito. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Ayaw niyang pumatol sa bata pero sinasagad siya ni Johnny. Subalit bago pa siya makapagsalita, lumitaw na ang nanay ni Johnny. Vivian! Tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa. Anong nangyayari dito? Bakit mo pinagagalitan ng anak ko? Nag-init ang mukha ni Vivian sa frustration. Kung ano-anong sinasabi ng anak mo kay Lily. Next time, turuan mo ng maayos. Wala naman dapat muwang ang mga bata sa mga ganitong sitwasyon. Baka naman kasi sa'yo nang galing kaya lumalaking maraming sinasabi. Nanlaki ang mga mata ng babae. So anong sinasabi mo? Sa akin galing ang mga sinasabi ni Johnny sa anak mo? Saka ano ba naman? Mga bata lang sila. Dapat nga matuwa ka, hindi ba? At least marunong magsabi ng totoo ang anak ko. Sarkastiko siyang tumawa. Anong ikakatuwa ko na dinedehadon yung anak ko? Ngumisi naman ang ina ni Johnny. Oo, totoo naman na ampun si Lily. Ampun yun ni Edwin. Nanlaki ang mga mata ni Vivian. Oh, ano ngayon kung ampun siya? Bakit masama ba siyang tao? Mabibilanggo ba ang pag-ampun sa kanya? Anong klaseng utak ang mayroon ka para sabihin yan sa isang batang pinagkaitan ng pag-aaruga at pagmamahal? Sa tingin mo, hindi siya karapat-dapat na mahalin tulad ng ibang bata? Namula ang mukha ng babae sa sobrang galit. Hindi ko sinabi yan. Pero sa totoo lang, Vivian, alam naman ng lahat ng tao yan. Hindi mo siya totoong anak kasi paano ka magkakaroon ng anak hindi mo nga kaya, hindi ba? Naninikip ang dibdib ni Vivian. Gustong-gusto niya na itong sabunutan pero hindi naman siya palaaway na tao. Sa lahat ng tatamaan na kahinaan niya, yun pa talaga ang pinuntirya ng ina ni Johnny. Huminga siya ng malalim at pinipigilan ang pagbuhos ng galit. Hindi pwede ron, hindi siya pwedeng magalit, hindi sa harap ng mga bata. Ang galing naman pala ng radar nang naghahatid sa'yo ng balita at nalalaman mo pa yan. Ang usaping dapat sa pamilya namin, hindi ko alam na umabot din pala sa'yo. Nakangising wika ni Vivian. Bakas naman ang pagkapahiya sa mukha ng ina ni Johnny. Alam kong hindi siya sa amin ni Edwin. Biologically. Mahinahong sabi ni Vivian pero matatag ang boses. Pero anak ko siya at mahal namin siya. Kahit paano pa siya dumating sa buhay namin. At sa tingin ko naman, hindi namin kailangan ng opinyon ng katulad mo. Next time, bago nyo pulaan ng ibang tao, tingnan nyo muna ang mga sarili nyo. Laglag ang panga ng ina ni Johnny. Hindi na ito nakapagsalita pa. Wala itong magawa kundi umalis at hilahin ang sariling anak papalayo. Nakatayo roon si Vivian, nanginginig pa ang kanyang katawan sa tindi ng pagtatalo. Naglaan siya ng ilang sandali upang pakalmahin ang sarili. Bumalik ang tingin niya kay Lily na nakatayo pa rin sa kanyang tabi. Lily? Mahinang sabi ni Vivian. I'm sorry kung kailangan mong marinig yon. Hindi mo kailangang makinig sa mga taong ganun, okay? Anak ka namin at yun lang ang iisipin mo. Tumingala si Lily sa kanya. Totoo naman po na, ampun lang po ako. Malumanay nang umiti si Vivian. Anak, oo, ampun ka. Pero hindi kailangang paulit-ulit sabihin. Gayong parang totoong anak ang tingin namin ni Edwin sa'yo. Bahagi ka ng family natin at yun ang mahalaga. Wala po akong pakialam sa sasabihin nila. Bulong ni Lily at niyakap siya. Napangiti si Vivian. Good, hindi mo na kailangang makinig sa kanila. Kahit ano gagawin ni Vivian para ipagtanggol si Lily.
Husgahan na siya ng ibang tao, wag lang ang anak niya. Pamilya niya ito at hindi siya ang tipo ng tao na nagpapabaya sa pamilya. Good morning! Nandito ng magandang babae. Bati ni Lily at naupo sa upuan. Good morning mama, good morning papa. Manang, magandang umaga, kain na rin po kayo. Tumawa naman ang mga kasambahay at sumagot si Manang sa dalaga. Nakakain na kami, kumain ka na dyan Lily. Natatawang pinagmasdan ni Vivian ang dalaga. 7 taon ang lumipas, dalaga na ang kanilang anak. 14 years old na ito at talagang lumaking maganda at masayahin. Alam niya naman na sa kanya lang ito nagmana. Pareho sila ng ugali. Nagugutom na ako. Dugtong pa nito sabay subo sa pancake. Mama, the best po talagang strawberry pancake nyo. Hindi ako nagsasawa. Kahit magkaroon ako ng asawa at anak, ito pa rin nakakainin ko sa breakfast. Pinandilata naman agad ni Edwin ang anak. Anong asawa't anak? 14 ka pa lang, yan agad ang nasa isip mo? Ngiti-ngiti naman si Lily. Papa, what if lang yon? Ang bata-bata ko pa po kaya. So, sino ang maswerteng lalaki sa pagkakataong to na tatakutin ko? Tanong ni Edwin, medyo masungit ang tono. Natigilan sa pagsubo ng cake si Lily. Hindi ko po alam ang ibig mong sabihin, Papa. Nagkatinginan sila ni Lily. Napailing naman si Vivian. Alam na alam niya kung sino ang mga tinutukoy ng kanyang asawa. Tumaas ang isang kilay ni Edwin. Huwag kang magpanggap na inosente, Lily. Busy lang ako sa opisina kaya hindi agad kita nakokompronta. Pero ngayon may oras na ako. Narinig ko nung isang araw na pinag-uusapan niyo ng mama mong isang lalaki na nagngangalang Jake? O si Max ba? Ang dami mong lalaki. Anong ibig sabihin nun? Natawa si Vivian at hindi napigilang sumabat. Grabe ka naman sa maraming lalaki. Ginawa mo namang playgirl ang anak natin, mahal. Tumawa si Lily at nakipag-asaran kay Edwin. Papa, grabe ka naman po sa akin. Kung makapagsabi kang marami akong lalaki, wala ka po talagang tiwala sa akin. Pero ang cute ni Max, tapos ang sweet naman ni Jake. Muntik nang magwala si Edwin sa sinabi ni Lily, kaya mabilis itong tumayo at tumabi sa kanya. Humalakhak naman si Vivian at pinigilan si Edwin. Edwin, bakit ka nagagalit? Tanong niya sa asawa. Normal naman sa isang teenager ang magkaroon ng crush, di ba? Crush? Crush? Hindi ako papayag. Tutol pa ni Edwin. Hindi napigilan ni Vivian na tumawa ng tahimik. Sa paglipas ng mga taon, naging close sila. Mula sa tahimik at mahiyaing Lily, patungo sa isang teenager na mapagbiro at laging iniinis si Edwin. Parang kaibigan lang naman kasi ni Vivian si Lily, na ultimo mga crush nito sa kanya na ikinikwento. Yun ang uri ng closeness na palaging pinapangarap ni Vivian kasama si Lily. Napapikit si Edwin. Napakabilis mong lumaki. Hindi ako handa para dito. Maagang puputi ang buhok ko sa'yo. Ayokong maririnig sa lahat na may crush ka at ang sinabi mo kagabi, mga manliligaw mo, ang mga payatot na yon. Ngumisi si Lily sa kanya, halatang natutuwa sa paghihirap ng ama. Relax, Papa, at anong payatot? Hindi ko man lang po iniisip na makipag-date. Nagsasaya lang po ako kasamang mga kaibigan ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Well, anak, lumalaki ka na. Magandang bagay yun kasi lumalaki kang maganda. Maraming nakakagusto. Well, anak, lumalaki ka na. Magandang bagay yun kasi lumalaki kang maganda. Maraming nakakagusto. Pero ang iyong ama, mapaglaro niyang sinulyapan si Edwin na nagkukunwaring na iskandalo sa buong usapan. Sa tingin ko ay nakikita ka pa rin niya bilang maliit na bata. Nakalimutan niyang teenager ka na ngayon. Pagtanggol mo nga po ako, Mama. Ngumisi si Lily at sumulyap sa ina. Sabihin mo po kay Papa na relax lang. Ngumiti si Vivian at sumandal sa upuan. Sa tingin ko oras na para tanggapin mo na lumalaki na si Lily. And besides, okay para sa kanyang magkaroon ng mga crush. Bahagi naman yun ng buhay. Sabihin mo sa akin hindi ka nagkaroon ng crush at nanligaw nung high school. Napabuntong hininga si Edwin. Iba yun. Malakas ang loob ni Lily kasi alam niyang kakampi mo siya. Humagalpak ng tawa si Lily. Mas mahal ko kasi si Mama kaysa sa iyo, Papa. Lumambot ang mukha ni Edwin habang tinitingnan ng dalawa. Nawalang frustration ito habang tinititigan ang mga ngiti niya. Kitang-kita ni Vivian ang saya, ang init sa mga titig nito na nagpapatibok ng puso niya. Sa wakas, napangiti na rin si Edwin.
Yan lang ang tamang ginagawa mo, anak. Sa lahat ng tao, dapat mas mahalin mo si Vivian. Dahil ako, mahal na mahal ko rin ang mama mo at ayaw ko siyang mawala sa atin. Weird niyo pong dalawa. Pangaasar ni Lily. Pero mahal ko pa rin po kayo. Napangiti muli si Vivian. Napuno ng init ang kanyang puso sa sinabi ni na Edwin at Lily. Wala na siyang ibang lugar kundi doon, pero ang saya na mayroon sa pamilya na ilang taon niyang iniingatan, tila may mga kinukubling lihim na unti-unting lumilitaw. Oo nga, hindi lang ako ang nag-iisip nito, sabi ng isa sa mga batang katulong na si Clara. Kamukhang kamukha ni Sir Edwin si Ma'am Lily. Napansin mo na ba? Para bang anak niya si Ma'am Lily sa iba? Natigilan si Vivian sa paglalakad. Hindi na siya tumuloy sa kusina dahil sa mga naririnig. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan bago muling nagsalita ang isa pang kasambahay. Nag-i-imagine ka ng mga bagay, Clara. Normal lang sa mga bata na minsan ay kahawig ng kanilang mga magulang. Di ba ganun yun? Minsan kahit ampon pero kapag laging kasama ng magulang, nagiging hawig na lang. Nakita mo ba kung paano kumilos si Ma'am Lily? Magkaugali sila ni Ma'am Vivian. Wala yung ipinagkaiba kay Sir Edwin. Pero, naisip mo na ba? Nagpumilit pa talaga si Clara. May mga katangian talaga si Ma'am Lily na nakuha kay Sir Edwin. Parehong mga mata, ang parehong ngiti. Kahit nasa labas sila, masasabing parang totoo silang mag-ama. May kakaiba talaga tungkol dito. Napailing si Manang Helen. Clara, tama na. Nagtrabaho ako sa mga Romano sa loob ng maraming taon. Nakita ko kung paano dumating dito si Lily. Sobrang payat at may sakit. Kung mayroong anumang mga sikreto, alam na namin ngayon. At mahal ni Sir Edwin si Ma'am Vivian. Hindi niya kayang lokohin ang asawa niya. Tama ka na sa mga sinasabi mo. Ngunit gayon pa man, hindi ko rin naman po sinasabing niloko ni Sir Edwin si Ma'am Vivian. 7 taon na nang dumating si Ma'am Lily dito. 1 taon pa lang nakasal sila. Paano kung nagkaroon siya ng anak sa ibang babae bago ikasal? Nanlamig si Vivian. Hindi niya lang naman isang beses na narinig iyon. Nakarinig na siya ng mga usapin na tulad nun dati, na baka nga anak ni Edwin sa ibang babae si Lily bago pa man sila ikasal. Napansin niya na ang pagkakahawig ni Lily kay Edwin at minsan, kapag tinitingnan niya ang kanyang anak, halos maisip niya na tunay na mag-ama nga ang mga ito. Subalit pilit niyang iwinawaksi ang ideya na yon. Ayaw tanggapin ang isip ni Vivian na baka nga tunay ang sinasabi ng ilan. Hindi niya kayang tanggapin na nagawang magsinungaling sa kanya ni Edwin kung totoo man yon. May lihim yan, panigurado. Bulong pa ni Clara. Kakaiba talaga eh. Marahil ayaw nilang malaman ng sino man ang katotohanan. Baka anak talaga ni Sir Edwin si Ma'am Lily sa ibang babae at inilihim lang nila yun. Marahil hindi nga alam ni Ma'am Vivian o baka naman... Tumigil ka na, sambit ni Manang Helen. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nakita niya ang paraan ng pag-aalaga ni Edwin kay Lily. Ang paraan ng pagtingin nito sa anak nila. Kahit anong sabihin ng mga ito, alam niya ang puso ni Edwin. Hinding-hindi siya nito pagtataksila ng ganoon. Pero ang totoo, takot lamang talaga siya sa katotohanan. Ilang beses niya nang napansin ang pagkakahawig ni na Edwin at Lily. Habang naglalakad siya papuntang kwarto, sinundan siya ng usapan ng mga katulong. Natatakot siyang magtanong kay Edwin. Baka masaktan lang siya at ayaw niyang mangyari yon. Subalit papaano niyang gagawin yon kung unti-unti nang nahahayag sa kanya ang lahat. Vivian, mahal! Bahagyang lumapit si Edwin at itinukod ang sarili gamit ang siko. Bulong ni Vivian at mabigat ang talukap ng mata. Inaantok na siya pero yon at mukhang mataas pa ang energy ng asawa niya. Gusto pa yatang makipag-usap sa kanya. Saglit itong nag-alinlangan bago muling nagsalita. Naiisip mo bang ang surrogacy plan natin dati? Alam mo yung napag-usapan natin bago natin ampunin si Lily? Nanlaki ang mga mata ni Vivian. Tila biglang nawala ang kanyang antok. Hindi ko na ulit naisip yan kasi napunta ng isip ko sa pag-aalaga at pagiging ina kay Lily. Parang habang buhay na ang nakalipas simula ng pinag-usapan nila yun ni Edwin. Panahon pa yon kung kailan hinahabol nila ang pangarap na magkaroon ng sariling anak. Ngunit ngayong kasama na si Lily sa kanilang buhay, tila isang malayong alaala na lamang iyon para kay Vivian. Napakurap siya
sinubukang iproseso ang mga sinabi nito. Ako, akala ko hindi na natin i-consider. Masaya naman tayo, Edwin, kasama si Lily. Akala ko okay na tayong tatlo na lang. Hindi agad nakasagot si Edwin, tila sobrang lalim ng iniisip nito. Pagkatapos, lumingon itong muli sa kanya. Alam ko meron na tayong Lily. At siyang mundo natin ngayon. Laking pasasalamat ko sa'yo na hindi ka nagdalawang isip na alagaan at mahalin ang batang dinala ko rito 7 years ago. Pero, Huminga ng malalim si Edwin. pero ang dami kong iniisip, Vivian. Iba siguro ang magkaroon ng sariling anak. Isa na matatawag nating sariling atin. Hindi ko sinasabing gusto kong palitan si Lily o iparamdam sa kanya na hindi siya mahalaga. Gusto ko lang na... Edwin, anong ibig mong sabihin? Bakit biglaan mo ulit binuksan ang idea na to? Hindi niya na napigilang itanong iyon. Huminga ulit ng malalim si Edwin at hinawakan ang kanyang kamay. Napaisip ako na baka pwede naman na magkaroon tayo ng anak na mismong kadugo nating dalawa. Mahal, iba pa rin na may matatawag tayong sariling atin. Tiningnan ni Vivian ng mabuti si Edwin. Parang may kakaiba at talagang nararamdaman niya yon. Hindi niya lang batid kung ano. Hindi ko alam. Bulong niya. Nag-aalala lang ako kay Lily. Matagal na natin siyang kasama at mahal niya tayo. Paano kung maramdaman niyang hindi siya sapat? Paano kung magtaka siya kung bakit gusto natin ng isa pang anak? Pinisil ni Edwin ang kanyang kamay para mapanatag siya. Alam kong nag-aalala ka tungkol doon. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, Vivian. Alam kong naiintindihan niya yon. Dahan-dahang tumango si Vivian. Sige, subukan natin ulit. Nakatulog ng kanyang asawa, samantalang siya'y malalim pa rin ang iniisip. Tiningnan niya si Edwin, labis ang kanyang pagtataka. May naramdaman din siyang takot na umaalpas mula rito. Naapektuhan ka sa chismis, Ate Vivian? Tanong ni Beth sa kanya. Marahan siyang tumango. Oo, kung ano-anong naririnig ko tungkol sa aking mag-ama at hindi ko na nagugustuhan pa yon. Nasa mall sila ng araw na yon para mamili ng kaunting gamit. Kakain na sila kaya naghahanap na sila ng makakainan. Pero bago pa siya makapasok sa isang restaurant, lumabas mula roon si Lily kasama ang isang babae. Anak, please, pakinggan mo naman ako. Hayaan mo naman ako magpaliwanag. Halos pagmamakaawa na ng babae kay Lily. Pero walang atensyon ng dalaga sa kasama nito, kundi na sa kanya. Mama? Namuo ang sakit sa dibdib ni Vivian. Anak, bakit kanya tinatawag na anak? Siya bang totoo mong ina? Nakikipagkita ka sa kanya nang hindi namin alam ng papa mo? Namuo ang luha sa mga mata ni Lily. Mama, magpapaliwanag po ako. Nadidismaya siyang tumingin kay Lily. Hindi siya makapaniwala na may connection pa ito sa totoong ina. At sa mga nakikita niya, mukhang mahabang paliwanagan iyon. Mama, sorry na. Galit ka po ba? Naiiyak si Lily habang nakatingin sa kanya. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa ginagawa. Mama, garal-galang boses na tawag ni Lily. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak, Lily? Tanong ng kararating lang na si Edwin. Seryoso niya itong tiningnan. Tanungin mo si Lily kung anong ginawa niya para magalit ako ng ganito. Tinalikuran na ni Vivian ang kanyang mag-ama. Hindi niya batid kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagtatampo sa kanyang anak. Naiinis lang siguro siya na marami siyang iniisip pero dumagdag pa si Lily sa pakikipagkita sa totoo nitong ina. Gayunpaman, pakiramdam ni Vivian na masyado siyang naging unreasonable. Bata pa lang naman si Lily, naguguluhan pa siguro marahil ang isip nito. Kaya muli siyang bumaba at hinanap ang kanyang mag-ama. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang dalawa sa pool area. Pero natigilan siya sa kanyang mga narinig. Matalas ang boses ni Edwin at may bahid ng galit. Dapat mas alam mo, Lily, kung anong mararamdaman ng mama mo. May ideya ka ba kung anong maaaring idulot nito kay Vivian? Akala ko na pagkasunduan na natin to na mas mabuti para sa ating lahat kung hindi niya alam ang totoo. Kaya nga kita kinuha mula sa mama mo para hindi ka na lumingon pa pabalik. Pero nakipagkita ka pa rin. I'm sorry, Papa. Nanginginig ang boses ni Lily. Hindi ko po sinasadyang saktan ang feelings ni Mama.
Gusto ko lang naman pong malaman kung ano nangyari sa totoo kong ina pagkatapos niyo po kong iwan sa inyo 7 years ago. Papa, sinabi niya po na gusto niya po kong bawiin. Dapat nauna ka muna sa akin. Bulalas ni Edwin. Hindi ka na bata, Lily. Alam mo kung anong idudulot nito kay Vivian. Nasaktan na siya. Pinagkakatiwalaan ka niya pero palihim ka palang nakikipagkita sa totoo mong ina. Hindi pa ba sapat ang pagmamahal na binibigay niya sa'yo? Nasaksihan ko yon. Alam kong mas minahal ka ng asawa mo kaysa kay Janet na totoo mong ina. Hindi ko naman po. Maliit at mahina ang boses ni Lily. Hindi ko naman po sinasadya na maging ganito. Kailangan ko lang po malaman ang nangyari na sa totoo kong ina. Pero ayokong magalit po kayo ni Mama. Namuo ang luha ni Vivian. Nahihirapan ang kanyang anak. Siguro ay gulong-gulo na ito. Naging irrational nga siguro siya sa pagkakaroon ng reaksyon na ganoon. Nakaramdam lang naman kasi siya ng selos dahil sa kanilang dalawa ng totoong ina ni Lily, nakita niyang parang mas mahal ni Lily ito. Lumambot ang tono ni Edwin. Kailangan mong mag-ingat, Lily. Hindi dapat malaman ni Vivian kung anong itinatago natin sa kanya. Kailangang manatili sa ganoong paraan. Naintindihan mo ba? Hindi natin hahayaang malaman niya. Natigilan si Vivian. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga sapak. Hindi niya maintindihan ang mga ito. Hindi na maunawaan kung ano ang mga bagay na hindi niya dapat malaman. Isinandal niya ang sarili sa pader. Idiniin ang kamay sa bibig para pigilan ang paghinga ng malakas. Pero Papa, hindi naman po habang buhay na maitatago po natin yon. Kahit mga kasambahay naghihinala na anak niyo po ako. Malalaman niya rin po na anak niyo po ako sa nanay ko, Papa. Umiiyak na sabi ni Lily. Nasaktan na siya sa pagsisinungaling ni Edwin, pero iba ang sakit nang malaman niyang nagsisinungaling din sa kanya si Lily. Nang inalagaan niya ito noon, alam na pala nito ang lahat. Pakiramdam niya, pinasakay siya ng isang maliit na bata na kinaawaan niya lang noong una. Anong ibig sabihin nito? Garal-galang boses na tanong ni Vivian. All this time, nagsisinungaling lang pala kayo sa akin? Pinasasakay niyo lang pala ako sa masayang pamilya na meron tayo. Parehong natigilan sina Edwin at Lily. Pulang-pulang mukha ni Lily sa labis na pag-iyak. Gulat naman si Edwin at mabilis na lumapit sa kanya. Umiiling si Edwin at nanginginig ang mga kamay na inabot ang kamay niya. Magpapaliwanag ako. Wala akong babae. Anak ko si Lily sa dati kong naging nobya. Hindi ko pinanindigan. Hindi ko sinabi sa'yo nun kasi natatakot ako na hindi mo ako pakasalan kapag nalaman mong may anak akong pinabayaan. Kaya itong tinatago mo sa akin? Nagsisinungaling ka sa akin, Edwin? All this time, lahat ng to sa mga taon na lumipas. Nakasama kita. Iniisip kong pamilya ko kayong dalawa pero ang totoong anak mo pala talaga si Lily. Ang mga salita ay parang mga punyal sa kanyang bibig. Paano mo nagawa to sa akin, Edwin? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Namuo ang luha sa mga mata ni Edwin. Vivian, pakiusap. Natakot lang naman ako. Naisip kong hindi mo matatanggap at may insulto ka kasi may anak ako sa iba. Natawa si Vivian. Tama si Edwin. Maiinsulto talaga siya. Hindi niya ito mabigyan ng anak pero ang ibang babae nagawa itong bigyan. Dinuro niya ang dibdib nito. Pinili mong magsinungaling sa akin. Sa simula pa lang. At si Lily, pati siya, pinili akong pagsinungalingan. Alam niya sa simula pa lang ang koneksyon yung dalawa. Nangilid muli ang mga luha ni Lily at sinubukan siyang abutin. I'm sorry, Mama. Hindi ko po ginustong malaman mo ng ganito. Mapakla siyang tumawa. Nung una, dinay niya pa. Baka talagang magkahawig lang sina Lily at Edwin. Pero totoo pala talaga na anak ng asawa niya ang dalaga. Hindi ko maintindihan. Bulong ni Vivian. Bakit, Lily? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan? Bakit kayo nagsinungaling sa akin ng ganito? Sumikip ang dibdib niya. Parang pinipiga ang kanyang puso. Minahal kita na parang anak ko. Na parang akin. Siguro, hindi masakit kung si Edwin lang ang nagsinungaling pero simula pa lang alam mo na, Lily. Nagtago ka sa akin.
Hindi ka naging totoo. Napasinghap si Edwin habang bumubuhos ang mga luha. Ako ang sisihin mo, Vivian. Natakot ako noon na baka kapag nalaman mo magkaroon ng problema ang relasyon nating dalawa. Sinabi ko sa kanya na huwag ipaalam sa'yo na alam niyang mag-ama kami. Ayokong masaktan ka. Ayokong mas madama mo na nagkulang ka dahil lang may anak ako sa iba. Sobrang hina mo ng mga panahong yun at kailangan kong panindigan si Lily. Kaya nagawa ko yun. I'm sorry. Nalukot ang mukha ni Lily. Hindi ko po gustong saktan ka, Mama. Hindi ko po nais na gawing mas mahirap ang mga bagay sa ating tatlo. Sorry po kung nakipagkita po ako sa nanay ko. Sorry po kung nagsinungaling po ako at parang binaliwala ko po ang lahat ng pagmamahal niyo sa akin. Ngunit isang mapait na tawa ang nakatakas mula kay Vivian. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano mo nagawang mabuhay kasama ako? Kasama ng kasinungalingang to. Humakbang pasulong si Edwin. Vivian, intindihin mo naman. Intindihin? Tinulak niya ang kanyang asawa. Nagsinungaling ka sa akin. Kayong dalawa. 7 taon yung binilog ang ulo ko. At lahat para saan? Para protektahan ako sa katotohanan? O para protektahan ang sarili mo kung gaano ka kawalang kwentang tao? Hindi ko na alam kung sinong pagkakatiwalaan ko. Pagkatapos ng araw na yon, naging malamig na ang pagsasama nilang pamilya. Sinusuyo siya ni na Edwin at Lily pero pilit siyang nagmamatigas. Hindi niya alam kung kailan niya pa mapapatawad ang mga ito. At mas lalo pang sasama ang loob ni Vivian dahil sa mga naririnig mula sa mga taong nakapaligid sa kanila. Totoo naman, hindi ba? Bakit ako magiging proud sa batang yan? Hindi siya Romano. Hindi ko naman apoy ang si Lily dahil ampon lang naman yan. Sabi ng kanyang father-in-law. Huminga ng malalim si Vivian. Nasa dinner sila kasama ng mga kamag-anak ni Edwin. Hindi naman nabago yon. Ayaw ng mga ito kay Lily sa simula pa lang dahil ang alam ng mga ito, ampon lang si Lily. Kaya naiisip niya kung magbabago ba ang tingin ng mga ito sa dalaga kapag nalaman ng totoo. Tiningnan niya si Lily na tahimik lang. Kung dati, hinahawakan ni Vivian ang kamay nito. Nang panahon na yon, hindi na. Talagang naging malamig na siya sa batang itinuring niyang totoong anak. Papa, wag niyo naman pong pagsalita ng ganyan si Lily. Galit na sabi ni Edwin. Ngumisi naman si Arthur, ang pinsan ni Edwin. Anak o dapat mas tamang tawaging anak sa labas. Arthur! Bulalas ni Edwin. Kumunot ang noo ng kanyang father-in-law. Anong sinasabi ni Arthur? Anong anak sa labas? Nagpatuloy si Arthur. Usap-usapan na anak mo sa ibang babae si Lily. Ang daming nakakapansin na kamukha mo. Paano mo magiging kamukha eh? Ampun nyo lang naman si Lily. Isa lang ang sagot dyan. Anak mo sa labas ang bata. Ano? Galit na galit ang father-in-law ni Vivian. Anong kahihiyan ang dinala mo sa pamilya natin, Edwin? Napatingin si Vivian kay Lily. Nanginginig ang mga kamay nito habang nakahawak sa mga kubyertos. Nakayuko at parang hiyang-hiya. Galit man siya pero hindi niya matitiis si Lily. Hindi siya papayag na bastusin ng ganoon ang batang inaruga at minahal niya ng ilang taon. Walang paalam na tumayo si Vivian at hinawakan ang kamay nito. Tara na, umuwi na tayo. Mama, tumulo ang luha nito. Nang makita ni Edwin na tumayo sila, tumayo na rin ito. Halatang nagagalit na rin sa inaasal ng sariling pamilya. Pero natigilan si Vivian sa sunod na sinabi ng kanyang father-in-law. Ikaw ang may kasalanan nito, Vivian. Kung hindi ka sana baog at kaya mong bigyan ng anak si Edwin, nagkaroon man siya ng anak sa labas, hindi sobrang kahihiyan. Nagkaroon man siya ng anak sa labas, hindi sobrang kahihiyan dahil may totoong anak naman na kayo. Pero hindi, mas pinili mo pang alagaan ang anak ni Edwin sa ibang babae na wala namang ipagmamalaki sa buhay. Bulalas ng kanyang father-in-law. Sumigaw na ang kanyang asawa. Tama na! Wag na wag niyong babastusin ang asawa ko sa harap ko. Wala siyang alam sa lahat at hindi niya gustong hindi kami magkaroon ng anak. Napatingin si Vivian kay Lily nang mahina itong humikbi. Wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng pamilya ni Edwin. Alam niya ang totoo sa kanyang sarili. Naging mabuti siyang ina para kay Lily. Tara na anak, malumanay na sabi ni Vivian. Mas lalo naman itong naiyak sa kanyang sinabi. Habang nasa biyahe, tahimik lang silang tatlo.
Nang makauwi, hinayaan niya na lamang munang makapagpahinga si Lily. Nagpahinga na rin muna silang mag-asawa. Marahan siyang niyakap ni Edwin mula sa likod at unti-unting humigpit iyon. I'm sorry sa ginawa at inasal ng pamilya ko sa harap mo. Hindi na muna natin sila kakausapin ha. Galit pa rin ako sa kanila. Tumulo ang luha ni Vivian. Kagalit-galit ba talagang hindi kita mabigyan ng anak? Vivian, wag mong sabihin yan. Napapikit siya ng mariin. Nasasaktan ako, Edwin. Durog na durog ang puso ko. Pagod na ako. Ayoko na. Mas lalong yumakap si Edwin sa kanya at narinig niya ang mahihinang hikbi nito. Ayoko, wag kang umayaw. Pahinga ka lang. Alam kong galit ka lang pero wag mong isiping makikipaghiwalay sa akin. Pagbabayaran ko sa kahit na anong paraan ng kasalanan ko. Pero wag mong hingiin na hiwalayan kita, Vivian. Hindi ko kaya. Nakatulugan na nila pareho ang pag-iyak. Pareho lang talaga siguro silang pagod. Kaya nang mag-usap sila, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Kaso, kinabukasan, nagising siyang wala na si Lily sa tahanan nila. Iniwan po ang cellphone, ma'am. Baka isang backpack lang po ang dala at pera. Nandito ba po yung ibang gamit? Sabi ni Manang Helen sa kanya. Parang may naghahabulan sa dibdib ni Vivian sa sobrang kaba. Hinanap na rin ni Edwin si Lily. Marami na itong tinatawagan. Kaya lang, napatingin si Vivian sa sulat na nasa ibabaw ng kama nito. Mabilis niyang binasa iyon. Mama, sorry po kung umalis na ako nang walang paalam. Hindi ko na po kayo kayang harapin. Sobrang nahihiya na po ako sa'yo na nasaktan po kayo ng sobra. Huwag po kayong mag-alala. Sumama po ako sa tunay kong nanay. Okay naman po siya. Magiging okay po ako sa kanya. Pero mama, sana maging okay na po kayo. Aalis po ako. Hindi dahil hindi po kita mahal. Mama, mahal na mahal po kita. Kahit hindi po tayo magkadugo, nalagpasan niyo na po ang pagmamahal na binigay ng tunay kong ina para sa akin. Kaso mama, nasasaktan na rin po ako. Hindi ko rin po kayang harapin ang galit mo. Minahal niyo po ako pero pinili ko pong magsinungaling. Ayoko na rin pong manatili dahil alam ko pong hindi ako matatanggap ng pamilya ni Papa kahit kailan. At alam ko rin po na hindi na po mababalik sa dati ang mga pinagsamahan po natin. Ayoko pong kapag nakikita niyo ako, palagi po kayong umiiyak. Kasi naaalala niyo pong hindi niyo kayang magkaroon ng anak. Nasasaktan po ako kapag nasasaktan ka. Kaya ngayong umalis po ako at sumama sa nanay ko, huwag niyo na po sana akong hanapin. Gusto ko po kayong bigyan ng oras na mag-heal, mama. Ayoko pong pilitin niyo ang sarili niyo na mahalin niyo ulit ako katulad ng dati. Mahal na mahal po kita, mama. Sana dumating ang araw na maging okay na po ang lahat at makakain po ulit ako ng strawberry pancake na palagi niyo pong niluluto para sa akin. Para sa akin, ikaw lang po ang mama ko at wala nang iba. Maraming salamat po sa lahat ng pag-aalaga at pagmamahal. Nagmamahal, Lily. Hindi na napigilan ni Vivian ang humikbi. Iniwan na siya ni Lily. Iniwan na siya ng batang itinuturing niyang tunay na anak. May galit pa rin sa puso ni Vivian at tama ito. Hindi naman siya ganong kalakas para baliwalain lahat ng ginawa ng mag-ama sa kanya. Gayunpaman, humahanga siya kay Lily dahil nagawa nitong isipin ang nararamdaman niya sa kabila ng galit na kanyang ipinapakita. Simula ng araw na yon, nagkaroon ng bagong daloy ang buhay nilang mag-asawa. Huling balita niya kay Lily, nasa abroad na ito kasama ang totoong ina. Nagkaroon ng asawa si Janet sa ibang bansa at may kapatid na rin doon. Kinukumusta pa rin nila ni Edwin pero mas madalas ng asawa niya na lang ang kumakausap. Nagplano na rin sila ng tungkol sa pagkakaroon ng sariling anak at ang magdadala ng kanyang anak, walang iba kundi ang kapatid niyang si Beth. Sigurado ka ba talaga, Beth? Baka pagsisihan mo to, mahirap ang magbuntis. Nag-aalalang sabi ni Vivian. At paano kapag nagkaroon ka ng asawa? Magtataka sila na nanganak ka pero wala ka namang anak dahil anak namin ni Edwin ang dinadala mo. Tumawa lang si Beth pero halata ang pait sa boses. Hindi naman ako mag-aasawa, Ate Vivian. Masaya ako magdala ng anak niyo ni Kuya Edwin. Mas safe pa dahil kapatid mo ko. Kung ibang babae, baka ilayo pang anak niyo. Okay na sa akin to. Ako nang iire para sa'yo.
Malungkot siyang napangiti. Nung una, ayaw niya talagang kapatid niya ang magdala ng baby pero mapilit ito. Hindi na raw mag-aasawa at hindi na mag-aanak. Tinatawanan ng iba pero nalulungkot naman siya. Ginagawa lang ni Beth yun dahil kasabay pumanaw ng lalaking mahal na mahal nito ang pangarap niya na bumuo ng isang pamilya. Naging safe naman at healthy na lumabas ang bata. Pinangalanan nilang Destiny ang baby nila. Iniisip din kasi ni Vivian na gusto niyang maisip ng anak nila paglaki na hindi ito plinano kundi nakatadhana talagang ibigay sa kanila. Destiny, huwag ka masyadong malikot. Baka sumemplang ka. Paalala ni Vivian kay Destiny. Hapo, Mama. Inilapag ni Vivian ang strawberry pancake sa table. Napangiti siya. Maya-maya'y tumunog ng doorbell. Ilang sandali pa, nakita niya nang pumasok si Lily kasama si Janet. Wala naman talagang away sa pagitan nila ni Janet. Hindi rin naman ito naging kabit ni Edwin dahil dating nobya lang naman si Janet na hindi pinanagutan ng kanyang asawa. Nagsinungaling lang talaga ang kanyang mag-ama. Tumakbo sa kanya si Lily at mahigpit siyang niyakap. Namiss po kita, Mama. Napangiti si Vivian. Namiss din kita. Lumalaki kang maganda. Hiyang sa'yong Australia. Mabuti at naisipan niyong magbakasyon sa Pilipinas. Mama, sino po siya? Nagtatakang tanong ni Destiny. Napangiti si Lily at binuhat si Destiny. Kapatid mo ako, Destiny. Ako ang ate Lily mo. Hindi mo lang ako kasama kasi magkaibang totoo nating nanay. Pero pareho nating mahal si Mama Vivian. Pareho silang natawa ng maguluhan si Destiny. Napatingin siya kay Edwin nang yakapin siya nito mula sa likod. Hindi perpekto ang pamilya ni Vivian, pero masaya pa rin. Sapat na sa kanya at ipinagpapasalamat niya na sa Diyos ang lahat. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kung ukol, may bubukol. May mga biyayang para sa atin at may mga biyayang hindi naman ipagkakaloob. Gayunpaman, anuman ang binigay sa atin, matuto tayong mahalin, ingatan at pahalagahan. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.